Hello Leo, welcome dito sa iyong second week February reading, Feb 8 to 14. Yan. Kung nakapag-subscribe ka na sa ating YouTube, thank you so much Leo. Kung hindi ka pa nakasubscribe, don't forget to subscribe, palike and follow na rin yung ating Facebook, Instagram, TikTok. Thank you so much dun sa mga laging sumusubaybay, nanonood, sumusuporta sa Japan, sa Middle East, at sa iba-ibang bansa, no? Hindi ko na makabisado, pero marami mga kababayan natin nasa abroad at saka nandito sa Pinas. Thank you so much sa inyong pagtangkilik at panonood sa ating mga readings. Okay, meron kang Capricorn energy. Devil in si Capricorn. Meron ding kapareho mong fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. May energy ng dalawang female dito, yung isa mas bata. Hindi ko alam kung magnanay, magkapatid, no? Basta may energy dito ng mas batang babae, tsaka isa pang female na pareho silang fire signs. Nakikita ko dito parang pagiging dependent in an unhealthy way. Yung sobrang nakadepende siya. Hindi ko alam kung nanay niya to. Basta meron ditong dalawang fire sign. Sabihin na natin kahit hindi parehong babae. Basta meron ditong younger energy. Hindi ko alam kung magmagulang, anak, magkapatid, or magjowa. Kung magjowa to, malayo agwat ng edad. Tapos parang meron ditong codependency. Kasi the devil card, toxic connection. Masyado nagdedepende yung isa dito doon sa jowa niya, sa partner niya, or sa nanay niya, sa tatay niya, sa pamilya niya, kung sino may mga pinag-uusapan, anumang relationship. Yung tipong mahihirapan to kapag umalis itong taong pinagdedependehan niya. Nakaasa na siya dito buong buhay niya eh. Para tuloy, parang na baby. Yun, parang ganun, parang na baby na energy. At ano pa? Alalahanin, alagain. Kasi nga nakadepende siya. Na baby ito. Pwedeng na-spoiled or naging overly super dependent siya doon sa tao na yun. Okay, may mga unhealthy attachments ka dito. Kung ano mang yan, relationship man yan or hindi. Unhealthy na habits, anything na unhealthy na pwedeng bisyo, na alam mong wala namang pupuntahang maganda or walang madudulot sa yung mabuti, pero ginagawa mo pa rin, no? Hirap kang tanggihan, hirap kang pigilan itong gawain na to, itong temptation na to, habit na yan, or bisyo kung ano man, or relationship. Hirap kang kumawala dito sa pinasok mo. Leo, para kang na baon. Pwedeng may movement, no? Six of Swords, paglilipat. Hindi ko alam kung may travel kayo or lilipat kayo. Pero may marireceive kang good news with the Page of Wands. Oh, may exciting. Merong exciting na paparating sa iyo. Yan, tuwan-tuwa si Queen of Wands dito. Saya-saya niya. Oh. Hindi maipinta yung saya niya. Ayan, may ganyang paparating sa iyo na talagang ikaw ay tuwang-tuwa kung ano man tong mangyayari na to. Pwede kang ma-disappoint pagdating sa ibang bagay. Ayan o. So, hindi lahat happy dito. Kung may mga exciting dito, binanggit ko sa Queen of Wands and Page of Wands. Kung may good news, meron ding disappointment. No? Sa ibang bagay. Pagdating sa pera, yun yung disappointment mo.
Pero, huwag ka mag-alala kasi kung may mga problems ka sa financial, mag-i-improve din yan. Ayan, a change for the better. Maliwanag yan with the Six of Swords and Butterfly card. Itong dalawang cards na to, sinasabi na may mga paparating sa iyo na improvement. So, mag-i-improve din yung situation. Huwag ka mag-alala. Ano? Mapapalitan niya ng something better. Tignan na natin yung love life mo, Leo. Open heart at saka foundation. Okay, so parang merong binabanggit dito about pagtanggap. Hindi ko alam kung nagkahiwalay na ba kayo ng asawa mo kasi parang may kinalaman dito, babalik yung tao na yan at mabubuo uli kayo. So, depende na lang sa'yo kung bubuksan mo uli yung puso mo. Kasi parang may involved na bata rito. So, pwedeng kasal na kayo or may anak na kayo and then pwedeng umalis yung person na yan and then babalik. So, it's about accepting kung tatanggapin mo pa ba itong pagbabalik nitong person na to para mabuo kayo uli, para mabuo yung family ninyo. Ano? So, ayan. Maganda namang energy yan. Hindi ko nga lang alam kung bubuksan mo uli yung puso mo dito sa person na to na bumabalik siya sa inyo ng anak mo, ng family mo. Closing message for you is stay rooted and grounded. Kailangan mo i-ground yung energies mo, Leo. Baka disconnected ka na sa iyong, ano ba tawag doon? Yung disconnected ka na, wala ka na sa iyong center eh. Pag sinabi nating i-ground mo yung energies mo, i-ground mo yung energies mo, i-center mo uli. Kasi pwedeng nawala sa alignment kasi pwedeng, nagkaroon ka ng mga distractions or wala ka ng time. O pwedeng nawawala na ng balance yung mga bagay-bagay pagdating sa buhay mo. Halimbawa, wala ka ng time sa sarili mo. Puro trabaho na lang, laging pagod, laging walang time. Ayan. Kailangan mo uling i-center. Or pwedeng nagkaroon ka ng maraming changes na nangyari sa iyo and then yung mga energies mo medyo magulo. Wala na, hindi na in alignment. Kaya yun yung gagawan mo ng paraan. Stay rooted and grounded. Pwedeng iba sa inyong sinasabi nito. Ito, bigyan ko ng ibang interpretation. Pagiging humble. So, halimbawa, kung may mga tinatamasa ka man ngayon, malalaking success yan. Huwag kang makakalimot sa iyong humble beginnings. Ibig sabihin yung paa mo wag aangat. Kasi iba lumalaki ulo. Nag-iiba yung ugali nila kapag dumami na yung datong, naging super powerful and successful, na nakakalimutan na nilang maging humble, yumayabang, ayan. So, stay humble and grounded. Pwedeng yan din yung ibig sabihin ito, Leo. Okay, Leo, sana nagustuhan mo. Don't forget to like, share, subscribe, follow. Take care. God bless.